Noong Nobyembre 6, 1989, alas 6,45 gram gabi sa Manila Medical Center, isang aktor ang pumanaw. Siya si Ramon Delgado, 40 taong gulang, isang lalaking nagpasigla sa Pilipinas sa kanyang sigaw na anong kalokohan to. Siya ang matapang na pulis sa mga araw ng leon, ang tusong detektip sa kuwentong detektip at ang karismatikong aktor na sumubo sa Hollywood sa pelikulang Itim na Ulan. Nang araw na iyon, sa labas ng ospital, isang babae ang nakatayo. Hindi siya makapasok sa loop, hindi siya iba sa namayapa. Siya ang unang asawa ni Ramon Delgado na nakasama niya sa loob ng 10 taon. Sa loob ng silid sa ospital, naroon ang kanyang pangalawang asawa kasama ang 3 anak nila. Ang unang asawa at ang kanyang anak na babae ay walang magawa kundi maghintay sa labas. Ang pangalan ng anak ay Chelina. Siya ay 12 taong gulang pa lamang at katatapos lang pumasok sa high school. Ang huling pag-uusap nila kanyang ama ay sa telepono. Galingan mo sa eksam mo, ang huling habilin ng ama sa anak. Nangako ang ama na bibilhan siya na pasalubong mula sa New York. Isang pangakong hindi na natupad. Naaalala ng marami si Ramon Delgado bilang isang karismatikong aktor. Ngunit mayroon siyang lihim na hindi masabi kanino man, isang lihim na binalat niyang dalhin hanggang sa hukay. At may isang taong unang nakaalam ng lihim na ito, hindi ang pangalawang asawa, kundi ang unang asawa, si Isabel. Alam niya ang lahat bago pa man sumikat si Ramon. Alam niya, ngunit nanahimik siya. Alam niya at patuloy siyang sumuporta. At sa huli, siya ay pinagtaksilan. Noong Disyembre 24, bisperas ng Pasko at isang araw bago ang karawan ng kanilang anak, nagain sila ng diborsyo. Ngunit may isang kahangahangang bagay. Kahit nahiwalay na taon-taon tuwing Pasko, ang 3 ay patuloy na nakikita. Ama, ina at anak. Mula 1982 hanggang 1988, hindi sila pumalya. Ang huli nilang pagkikita ay noong Disyembre 1988 para sa ika-12 kaarawan ng kanilang anak. 11 buwan pagkatapos nun, pumanaw si Ramon Delgado. Pagkaraan ng 10 taon, nagpasya si Isabel na isulat ang lahat, ang lihim na itinago ng kanyang asawa, ang lihim na kanyang pinrotektahan, at ang lihim na naging pasanin ng kanyang anak. Bakit nais ni Ramon na dalhin ang kanyang lihim sa hukay? Bakit patuloy na nakipagkita si Isabel tuwing Pasko kahit na siya ay pinataksilan? At bakit hanggang ngayon ay itinatago ni Chelina na siya ay anak ni Ramon Delgado? Upang malaman ang masagot, kailangan nating balikan ang nakaraan sa Angeles City, Pampanga, sa panahong si Ramon ay kilala pa sa kanyang tunay na pangalan. Ang lugar kung saan siya isinilang ay hindi isang ordinaryong tahanan. Noong Setyembre 21, 1949, isang batang lalaki ang isinilang sa Angeles, Pampanga. Ang kanyang ina, si Corazon, ay mayroon ng 2 anak na lalaki mula sa kanyang yumaong asawa, isang sundalong nasawi noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang ama ngang ikatlong anak, si Ramon, ay isang lalaking nangangalang Omura, isang Hapon na may taas na 180 cm at 39 taong gulang nun. Ngunit mayroon na palang asawa
At mga anak si Omura sa Nagasaki, isang katotohanang hindi alam ni Corazon. Nang malaman ni Corazon na siya ay nakdadalang tao, tumakas pabalik sa Nagasaki si Omura at hindi naktagal ay namatay. Hindi kailanman nakita ni Ramon ang mukha ng kanyang ama. Sa kanyang birth certificate, siya ay nakarehistro bilang isang hindi lehitimong anak. Siya ay isang batang walang ama. Kinailangan ni Corazon na itagyod magisa ang kanyang tatlong anak. Nagpatakbo siya ng islong aliit na sanglaan at pinaupahan ang ikalawang palapak ng kanilang bahay sa mga babaeng naguwingang hindi kilalang lalaki. Ang maimahang ito ay malalim na nakatatak sa isipan ng batang si Ramon. Mga babae sa itaas, mga hindi kilalang lalaki, at ang sarili kong ina. Isang araw, nilo ni Ramon ang pinto ng silid dahil alam niyang may darating na lalaki. Ngunit bumaba ang kanyang ina mula sa ikalawang palapak at sinampal siya. Sa isang panayam, sinabi ni Ramon, kapag alam kong may darating na lalaki, nilok ko ang pinto para hindi sila makapasok. Pero bababa ang nanay ko at sasampalin ako. Napakasama na loob ko. Ano ba ako? Siguro mas mabuti pang hindi na lang ako ipinanganak. Ang sandaling iyon, kung saan ang kanyang ina ay naging isang babae sa kanyang paningin, ay tumusok na parang tini sa puso ang batang si Ramon. Nang siya'y siyam na taong gulang, ipinatupad ang anti-prostitution law at naksara ang mga red light district sa Angeles. Ngunit ang alaala ng siyam na taon ay hindi nabura. Sa elementarya, si Ramon ay naging basagulero. Iniwasan siyang kanyang makaklase at halos wala siyang kaibigan. Palagi siyang nag-iisa. Ang kanyang dalawang kapatid ay may ibang ama at unti-unti niyang napagtanto, ako lang ang naiba. Ang kanyang ama ay isang lalaking bigla na lang sumulpot at nawala na hindi man lang niya alam ang pangalan. Hindi ito ang lugar para sa akin, ang laging nasa isip ng batang si Ramon. Nung bata, inakala ni Ramon na siya ay isang purong Pilipino na laman lamang niya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao nang kumuha siya ng madokumento. May isang sinehan sa Angeles na madalas niyang puntahan. Doon niya pinapanood ang nga pelikula ng mga sikat na action star. Para kay Ramon, ang sinehan ang kanyang tanging takasan. Sa panunod lamang ng pelikula niya, nararamdaman na siya ay buhay at masaya. Hinangaan niya ang isang sikat na aktor noon at nangarap na balang araw ay mararating din niya ang mundong iyon. Ngunit isa iyong malayong pangarap. Paano makakaroon nga nung kinabukasan ang isang batang isinilang sa isang lugar ngang aliwan at walang kinikilalang ama? Sa edad na 18, sinabi ngang kanyang ina na pumunta siya sa Amerika at maging abogado sa tulong ng isang tiyahin. Bago umalis, kumuha si Ramon ng pasaporte sa embahada. Doon, sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga dokumento, ama, hindi kilala. Ano kaya ang naramdaman ngang binata sa sandaling iyon? Nak-drop out si Ramon sa high school sa Pampanga at naklakbay patungong Amerika. Ang Angeles ay isang lugar na walang gaanong magagandang alaala para sa kanya at hindi na siya bumalik doon upang manirahan. Sa California, nakitira si Ramon sa kanyang tiyahin at tiyuhin at pumasok muli sa high school. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula ang proseso ang diborsyo ang mag-asawa. Hadlang ang wika, gusot sa pamilya at naramdaman ni Ramon ang labis na kalungkutan. Noong Setyembre 1968, lingit sa kaalaman ng kanyang ina, nag-drop out siya sa high school. Bago bumalik sa Pilipinas,
may isang bagay siyang nasaksihan. Isang pagtatanghal ng isang avant-garde theater group mula sa New York. Mayroon palang ganitong mundo na mangha siya. Sa sinehan sa Angeles, tagapanut lamang siya. Ngunit sa entablado, matotoong tao ang kanyang nakikita. Pero siyang making bahaking pagtatanghal, hindi lang manunuot. Gusto kong amarta. Nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas. Sa Maynila, nakitira siya sa isang kamag-anak at pumasok sa night school. Ang binatang isinilang sa gitna ng kahirapan at 2 beses na nag-drop out sa high school ay bumalik sa pag-aaral. Pumasok din siya sa kolehiyo ngunit kalaunan ay huminto rin. Sa panahong ito, sinubukan niyang makipagkita sa isang sikat na direktor upang maging disipulo nito. 3 araw siyang naghintay sa labas ngang bahay ng direktor ngunit hindi siya nito hinarap. Nang paalisin, isinigaw niya, "Tandaan niyo, sisikat ako at kahit kailan, hinding-hindi ako gagawaang pelikulan niyo." Hindi niya malilimutan ang pagtangging iyon. Noong Marso 1971, kumuha siya ang pagsusulit sa isang prestihiyosong grupo ng teatro. Bumagsak siya sa written exam. Hindi sa pag-arte, kundi sa pagsusulat siya natalo. Nahanap siya ng ibang grupo at noong Mayo, sumali siya sa isang maliit na grupo ng teatro. Kung nakapasa lamang siya sa unang pagsusulit na iyon, maaring naging iba ang takbo ng kanyang buhay. Kasabay nito, nagtrabaho siya bilang bartender sa isang bar sa Malate. Doon niya nakilala ang isang aktor na nagpakilala sa kanya sa isang producer. Humanga ang producer sa kanyang pag-arte. Ang kanyang dedikasyon at lakas ngelup ay kahanga-hanga. Maging ang mga staff ay napabilib sa kanyang makatotohanang pagganap. Noong 1973, nagsimulang umusad ang kanyang karir. Napili siya para sa papel na pulis sa sikat na palabas sa telebisyon na mga araw ng Leon. Ngunit mayroon siyang isang problemang kailangang ayusin, ang kanyang legal na estado. Bilang isang anak sa labas, anumang oras ay maaring mabunyak ang kanyang pinakmulan. Nag-apply siya para sa legal na pag-ampon o pagbabago na apelyido. Ngunit ang unang aplikasyon ay tinanggihan dahil sa uri ng hanap buhay ng kanyang pamilya. Hindi sumuko si Ramon. Sumulat siya ng isang liham para sa kanyang apela. Mula Hulyo ng taong ito, regular akong lumalabas sa isang sikat na programa sa telebisyon, ang Nga Araw ng Leon. Ang mga manonood ay mula bata hanggang matanda, isang palabas na para sa buong pamilya. Marami na rin akong tagahanga. Sa ngayon, ginagamit ko ang screen name na Ramon Delgado, kaya walang nakakaalam sa mga kasamahan ko sa programa. Ngunit kung malalaman nila ang tunay kong pagkatao, sa tingin ko ay madidismaya sila. Lalo na ang mga bata, mararamdaman nilang pinagtaksilan ang kanilang mapangarap. Sa pangungusap na ito nakapalop ang lahat para kay Ramon. Noong bata, naniwala siya ay tulad ng iba. Ngunit nang makita niya ang kanyang nga dokumento, ang pangarap na iyon ay gumuho. Ayaw niyang maranasan ng kanyang nga tagahanga, lalo ng nga bata, ang parehong pagkadismaya, kaya't itinago niya ito. Isang desisyon na dadalhin niya hanggang sa kanyang huling hininga. Noong Hulyo 1973, nagsimula ang mga araw ng Leon. Agad na sumikat ang karakter niyang si Inspektor Jimenez at noong Enero 1974, namatay ang kanyang karakter sa palabas.
Habang hawak ang kanyang tiyan matapos barilin, sumigaw siya, "Anong kalokohan to? Ang linyang iyon ay wala sa script. Ito ay adlib mula kay Ramon." May nagsasabing ito ay isang ekspresyon mula sa Pampanga, ang salita mula sa kanyang bayang tinakasan. Itinago niya ang kanyang pinakmulan, ang kanyang paglaki, ang kanyang punto. Ngunit ang pinakasikat niyang linya na naalala ng buong Pilipinas ay salita mula sa kanyang bayan. Ang lihim ay lumabas mula sa kanyang sariling bibig, ngunit walang sinuman ang nakapansin. Sino ang tumulong kay Ramon na ayusin ang kanyang legal na estado? Ito ay ang ama ngang isang babaeng nakilala niya sa grupo ngang teatro. May isang babaeng naunang sumali sa grupo, isang buwan bago si Ramon. Siya rin ay mula sa probinsya. Ang kanyang pangalan ay Isabel Reyes. Nagtapos sa isang magandang kolehiyo, nanalo sa isang beauty contest at isang aktres. Ang kanyang ama ay isang maimpluwensyang politiko. Ang dalaga mula sa marangyang pamilya at ang binatang lumaki sa hirap ay nakamabutihan. Noong Hunyo 1971, nagsama sila sa isang apartment sa Quezon City. Pakaraan ng 6 na buwan, dumalaw ang ina ni Isabel at nalaman ang tungkol sa lalaki. Nagpadala ang ina ng isang kamag-anak na lalaki sa Maynila upang imbestigahan si Ramon. Lumalabas sa investigasyon ang lahat na siya ay isang anak sa labas, na ang kanyang pamilya ay may negosyong may kinalaman sa aliwan at nasangkot na sa pulisya. Isang rekor na hindi katanggap-tanggap para sa isang dalagang may pinag-aralan. Sinabi nun ni Ramon kay Isabel, "Kapag nalaman mo ang katotohanan, iwan mo ako. Siguradong iwan mo ako. Maniniwala ka ba sa akin at tatanggapin mo ang lahat?" Nang malaman ni Isabel ang resulta na investigasyon, gumawa siya na isang desisyon. Hindi niya sasabihin kay Ramon ang nalaman. Hindi niya ipapahalata na alam niya. Tulad ni Ramon na may itinatagong lihim, si Isabel man ay mayroon na ring sariling lihim. Alam ko, pero hindi ko sasabihin sa iyo. Iyon ang kanyang paraan ng pagmamahal. Nagpatuloy ang kanilang pagsasama. Patuloy na nag-artista si Isabel habang sinusuportahan si Ramon, at noong 1973 nagsimulang magbago ang lahat. Napili si Ramon para sa isang regular na papel sa mga araw ng Leon. Kailangan niyang ayusin ang kanyang legal na estado. Nakiusap si Ramon kay Isabel, "Kailangan kong maging legal. Tulungan mo ako." Kinausap ni Isabel ang kanyang ama na isang maimpluwensyang politiko. Sa tulong ng kanyang koneksyon, naaprubahan ang petisyon ni Ramon. Noong Disyembre 1973, opisyal na siyang naging Ramon Delgado. Ang ama ng dalagang mayaman ang siyang tumulong sa binatang isinilang sa kahirapan upang maging isang legal na mamamayan. Iyon ang simula ng pangalang Ramon Delgado. Isang gabi, dumalaw ang kapatid ni Ramon sa kanilang apartment. Nakahiga si Isabel sa kabilang silid at narinig ang kanilang pag-usap. "Sinabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa pagkatao mo?" tanong ng kapatid. Sumagot si Ramon, "Bago ko pa masabi, alam na niya lahat." Pagkaalis ng kapatid, ginising ni Ramon si Isabel at sinabing, "Alam mo na pala, pero nanatili ka pa rin sa tabi ko." Umiyak si Ramon habang yakap-yakap si Isabel. Iyon ang unang pagkakataon na ang isang lalaking nabuhay na may dalang lihim
ay naramdamang tinanggap ngang isang tao. Inakala niyang iwan siya, inakala niyang katapusan na kapag nalaman ang lahat, ngunit alam niya at nanatili siya sa tabi niya. Noong Setyembre 1975, pagkatapos ng 4 na taon ng pagsasama, opisyal silang ikinasal. Huminto si Isabel sa pag-artista. Noong Disyembre 25, 1976, sa araw ng Pasko, isinilang ang kanilang panganay na anak na babae. Pinangalanan siyang Chelina. Patuloy ang pasikat ni Ramon bilang aktor. Si Isabel naman ang nangalaga sa kanilang pamilya. Naging madalas na bisita sa kanilang tahanan ang masikat na bituin tulad nina Fernando Poe Jr. at Dolphy. Isang masayang pamilya ang dapat sanang mabuo. Ngunit sa parehong taon, may isang insidente na nangyari. Noong Hulyo 1975, sa isang pagdiriwang matapos ang isang shooting, nalasing si Ramon at nasuntok ang isang 19 taong gulang na estudyante. Noong Enero 1976, sinampahan siyang kasong assault. Sa parehong taon din isinilang si Selena. Lumabas ang hatol. 10 buwang pagkakakulong na may 3 taong probation. Napilitang magpahinga si Ramon sa pag-artista ng 1 taon. Ang tumulong sa kanya sa panahong ito ay isang respetadong action star na itinuturing na hari ng pelikulang Pilipino. Nagsumite ito ng isang sulat sa korte na humihiling ng mas magaan na parusa. Ang bituing hinahangaan niya nun sa sinahan ang siyang tumulong sa kanya ngayon. Noong Hulyo 1976, bumalik si Ramon sa pag-arte sa isang pelikulang may pamagat na klase ng karahasan. Isang kabalintunaan na ang isang aktor na nasangkot sa karahasan ay magbabalik sa isang pelikulang tungkol sa karahasan. Pagkatapos nito, idineklara ni Ramon na hindi na siya gagawa ng teleserye. Ngunit personal siyang pinuntahan at kinumbinsi ng hari ng pelikulang Pilipino. Pinasuotan siya nito sa isang bagong palabas at tinanggap ni Ramon bilang pagalang. 2 beses siyang tinulungan ng hari noong panahon ng kaso at sa kanyang pagbabalik. Madalas ding dumalaw ang hari sa bahay ni Ramon at Isabel upang tikman ang mga luto ni Isabel, maging ang matalik na kaibigan ni Ramon na si Rico na kasama niya sa mga araw ng Leon ay madalas ding bumisita. Ayon kay Rico, kapag iniimbitahan niya kami sa bahay, palagi kaming nakukuwentuhan hanggang hating gabi. Umiinom si Ramon habang ako naman ay kumakain ng luto ni Isabel at umiinom ng kape. Hindi kami nag-usap tungkol sa trabaho o sa mahihirap na eksena. Nabibiruan lang kami at natatawanan. Talagang matalik kaming makaibigan. Naalala rin ni Isabel ang kanilang relasyon. Noong kabataan ni Ramon, madalas siyang masangkot sa gulo, pero ni minsan ay hindi sila nag-away ni Rico. Binabago rin ni Isabel ang kanilang pagkain depende sa papel na ginagampanan ni Ramon. Noong 1980, para sa isang pelikula, kinailangan ni Ramon na magpapayat. Si Isabel ang namamahala sa kanyang dieta. Hindi lang iyon, nagpabunot si Ramon ng 4 na bagang para mas magmukhang payat. Nagkulong din siya sa bundok para mas mapagandaan ang kanyang papel. Kayang kontrolin ni Isabel ang kanyang pagkain, ngunit hindi niya kayang pigilan ang asawang magpabunot ng sariling ngipin. Si Ramon ay isang taong hindi mapipigilan ni Numan. Sa isang album na inilabas noong 1982,
ang larawan ng 6 na taong gulang na si Celina ang nasa pabalat. Sa panahong iyon, mayroon talagang kaligayahan sa kanilang tahanan. Ngunit noong 1979, nagsimula na ang lamat. Noong 1979, nagsimula ang shooting ng kwentong detective. Sa set, nakilala niya ang isang babae, si Jasmine Cruz, na noon ay 17 o 18 taong gulang pa lamang at isang estudyante sa high school. Sa unang araw ng shooting na late si Jasmine, na mamadali siyang humingi ng paumanhin sa mga staff at kay Ramon. Hindi nagalit si Ramon. Okay lang, huwag kang mag-alala. Huminga ka ng malalim at niyakap niya si Jasmine. Niyakap niya ang isang babaeng ngayon lang niya nakilala. Ayon kay Ramon tungkol kay Jasmine, ay isa siyang kakaibang babae na ngayon ko lang nakita. Hindi ko kayang lumayo sa kanya. Nagsimula siyang sunduin si Jasmine sa kanyang high school. Isang 30 taong gulang na lalaki na naghihintay sa isang 17 taong gulang na dalaga sa labas ng eskwelahan. Noong 31 karawan ni Isabel, tatlo sila sa saling kanilang bahay. Magkatabi sa sofa si Ramon at Jasmine. Sa karawan mismo ni Isabel, naroon sa kanilang bahay ang kabit ng kanyang asawa. Pinuri ni Ramon si Jasmine sa harap ni Isabel. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa filosofiya. Sa edad na 18, nakikipag-usap siya tungkol sa filosofiya. Ang galing, diba? Nang gabing iyon, nag-usap sila tungkol sa isang nobela na si Isabel mismo ang nagpakilala kay Ramon. Nang magbigay kanyang interpretasyon si Isabel, tumingin si Ramon kay Jasmine at sinabing, "Kita mo na, boring siyang kausap, diba?" Hindi malilimutan ni Isabel ang sandaling iyon. Dun ko naintindihan. Binago na ni Ramon pati ang tingin niya sa akin. Ang lalaking umiya at nagpasalamat dahil nanatili siya sa kabilang lahat ay ngayon ay nagsasabing boring siyang kausap. Ang babaeng nag-ingat ng kanyang lihim. Ang babaeng tumulong sa kanya. Ang ina ng kanyang anak. Ang babaeng nagluto para sa masikat na bituin ay naging boring na kausap. Noong 1981, lumipat si Ramon sa ibang kumpanya kasama si Jasmine. Alam ngang lahat sa industriya ang kanilang relasyon. Ngunit ayaw ni Ramon makipaghiwalay dahil kay Celina. Ayaw niyang gawing anak sa labas ang sarili niyang anak, tulad niya na lumaking hindi kilala ang ama. Gusto niyang panatilihin ang kanyang asawa at kabit, ngunit hindi pumayag si Jasmine. Tumanggi siyang manatiling kabit. Isang araw, sumugot si Jasmine sa bahay ni Ramon. Nasa sala si Isabel kasama ang 4 o 5 taong gulang na si Celina. Sumigaw si Jasmine, "Kung hindi mo ako papakasalan, magpapakamatay ako." At hiniwa niya ang kanyang pulso sa harap ni Isabel at ng batang si Celina. Nanlumo si Ramon. Umalis siyang bahay at nagmaneho patungong La Union. Ano kaya ang iniisip niya sa loob ng halos 5 oras na biyahe? Pagdating sa dalampasigan, ilang oras siyang nakatayo. Sabi niya, narinig niya ang boses ng kanyang ina, ang inang nagpalaki sa kanya sa Angeles. "Kung mamamatay ako, malulungkot ang mga kapatid ko at magiging anak sa labas din si Celina, tulad ko. Kung kaya kong magpakamatay, kaya kong gawin ang lahat." Umalis siya sa dalampasigan at gumawa ng desisyon. Hihiwalayan niya si Isabel
Pipiliin niya si Jasmine. Gagawin niyang anak sa labas ang kanyang anak. Ang sarili niyang kapalaran ay ipapasa niya sa kanyang anak. Ngunit pinili pa rin ni Ramon si Jasmine. Noong Disyembre 24, 1981, bisperas ng Pasko, isang araw bago ang ika-5 kaarawan ni Celina, nagain ng diborsyo sina Ramon at Isabel. May isang kondisyon lamang si Ramon, dapat dalhin ng kanyang anak ang apelyidong Delgado. Pumayag si Isabel. Ito naman talaga ang kanyang tunay na pangalan. Napag-usapan na namin ito. Natapos ang 10 taong pagsasama. Ang babaeng nakaalam ng lihim, ang babaeng nakingat ng lihim, ang babaeng tumulong sa kanya, ay umalis ng bahay sa bisperas ng Pasko, isang araw bago ang kaarawan ng kanilang anak. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang ugnayan. Taon-taon tuwing Pasko, sabay-sabay kumakain sina Ramon, Isabel at Celina para ipagdiwang ang kaarawan ni Celina. Mula 1982 hanggang 1988, hindi sila pumalya. Bakit patuloy na nakipagkita ang isang babaeng pinataksilan at iniwan? Ayaw ni Isabel na kamuhian ng kanyang anak ang ama nito. Sinabi niya sa kanyang anak, mahal na mahal ka ng tatay mo. Nagbigay siya ng sustento. Ayaw niyang ipakita ang kanyang galit sa kanyang anak. Ayaw niyang marinig ng kanyang anak ang masasamang salita tungkol sa kanyang ama. Kaya't taon-taon, tuwing Pasko, nakikita sila. Masaya silang kumakain na magkakasama. Iyon ang landas na pinili ni Isabel. Nagtrabaho si Isabel bilang isang scriptwriter at ghostwriter para sa mga sikat na manunulat. Pinalaki niya si Celina bilang isang single mother. Ang huli nilang pagkikita ay noong Disyembre 1988 para sa ika-12 kaarawan ni Celina. 11 buwan pagkatapos noon. Noong Nobyembre 6, 1989, alas 6:45 gabi, pumanaw si Ramon Delgado sa Manila Medical Center sa edad na 40,1. Hindi nakapasok sa loob sina Isabel at Celina. Ayon kay Isabel, hindi ko alam na ganun na pala kalala ang kanser niya. Itinago rin ni Ramon ang kanyang sakit. Ang una niyang lihim ay ang kanyang pagkatao. Alam iyon ni Isabel. Ang pangalawa niyang lihim ay ang kanyang kanser. Hindi iyon alam ni Isabel. Ang huling pausap ni Celina at ng kanyang ama ay sa telepono. Galingan mo sa exam mo. Nangako ang amangang pasalubong mula sa New York, isang pangakong hindi na natupad. Dumaksa sa burol ang maraming kasamahan sa industriya. Umiyak ng husto ang kanyang kostar sa kuwentong detektip. Ramon, gumising ka, masyado pang maaga. Ang isa pang sikat na aktor ay umiyak habang hawak ang kamay ng pangalawang asawa ni Ramon. Ayon sa isang kaibigan, lumaban si Ramon hanggang sa huli. Sinasabing tinanggal niya mismo ang kanyang suwero. Isang matandang aktor ang nagsabi, ang buhaing tao ay talagang hindi mo masasabi. At ang aktor na iyon ay namatay din dahil sa kanser sa sumunod na taon. Dumating din sa burol si Rico, ang matalik na kaibigan ni Ramon. Nagluluksa. Nang araw na iyon, pareho kaming hindi makapagsalita. Nandun ba si Isabel sa araw na iyon? Hindi siya gaanong nagsasalita tungkol dito. Ngunit isang bagay ang sigurado. Nakita niya si Rico na nagluluksa. Nalaman ni Celina ang dahilan nege paghihiwalay ne kanyang mga magulang sa pamamagitan nege telebisyon at mga magasin. Hindi mula
Sa kanyang ama o ina, sinabi ni Isabel sa kanyang anak, mahal na mahal ka niya. Nagbigay siya ng sustento. Ang sagot ni Celina, natural lang yun. Hindi kailangang pasalamatan ang isang bagay na dapat lang gawin. At hindi ibig sabihin na ginawa mo ang dapat mong gawin ay mapapatawad ka na. Hindi basta-basta pinatawad ni Celina ang kanyang ama. Noong high school, may mga alok siyang pumasok sa showbiz. Tinanggihan niya ang nga ito. Ayokong makilala bilang anak ni Ramon Delgado. Nagtapos siyang kolehiyo at nagtrabaho sa isang kumpanya. Naasawa at nagkaroon ng anak. Pinili niyang mamuhay ng tahimik, malayo sa mundo ng showbiz. Halos walang larawan niya ang nailathala. Ang tanging imahe ni Celina na alam ng publiko ay ang larawan ng isang 6 na taong gulang na babae sa pabalat ng isang album noong 1982. Noong Nobyembre 2021, ginanap ang ika-32 anibersaryo ng pagkamatay ni Ramon Delgado. Dumalo ang kanyang makaibigan kasama na si Rico at ang 3 anak niya sa kanyang pangalawang asawa na maaktor na rin. Kape ang ipinamigay na souvenir bilang pag-alala sa kanyang papel sa kwentong detective. Si Rico ay 69 taong gulang na noon. Pagkatapos ng 32 taon, dumating pa rin siya para sa kanyang matalik na kaibigan. Ngunit ang pangalan ni Celina ay hindi nabanggit sa mga balita. Dumating si Hiku, hindi dumating si Celina. Pagkamatay ni Ramon, nagsimulang magsulat si Isabel. Noong 1991, inilathala niya ang isang libro tungkol sa kanilang buhay. Pagkatapos nun, naging isang matagumpay na manunulat si Isabel. Ang isa sa kanyang mga akta ay isinapelikula at nagkaroon ng 9 na sequel. Sumulat din siya ng talambuhay ng iba pang mga maalamat na aktor kasama na ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa, si Rico. Noong 2008, inilathala ni Isabel ang isang komprehensibong talambuhay ni Ramon. Sa librong ito, unang isiniwalat ng detalyado ang lahat, ang paglaki niya sa Angeles, ang pagiging anak sa labas, ang pag-ayos ng kanyang legal na estado. Ang lihim na binala dalhin ni Ramon hanggang sa hukay ay inilabas ni Isabel sa mundo. Bakit niya ito ginawa? Tanging siya lamang ang nakakaalam. Si Ramon Delgado, ang lalaking isinilang sa kahirapan, hindi kilala ang ama, itinago ang kanyang pagkatao at naging isang bituin na buhay siyang may dalang lihim, takot na malaman ng iba. Si Isabel Reyes, ang babaeng nakaalam ngang lahat, patuloy na sumuporta, pinagtaksilan, ngunit taon-taon pa ring nakipagkita tuwing Pasko. Itinago niya ang kanyang galit. Patuloy siyang ngumiti para sa kanyang anak, si Celina Delgado. Ang anak na piniling itago ang kanyang pagkakakilanlan at mamuhay ng tahimik, may dala siyang sakit at lumayo sa mundo ng showbiz. Ang buhay ng talong tao ay may kanya-kanyang lihim. Ang lihim ni Ramon ay nakmula sa takot. Ang lihim ni Isabel ay nakmula sa pag-ibig. Ang pagpili ni Celina sa lihim ay nakmula sa sakit. Pasko, ang araw kung kailan isinilang si Celina. Ang araw kung kailan sila nagain ng diborsyo. At ang araw kung kailan huling nakita ang tatlo. Lahat ay naganap sa buwan ng Disyembre.